alam nyo ba na ang gatas ng ina ang itinuturing po na unang bakuna ng mga bata? Dahil puno po ito ng nutrisyon at proteksyon laban po sa iba't ibang sakit. Dahil ngayong Agosto po ay ating pong ginugunita itong National Breastfeeding Awareness Month. Pag-usapan po natin ang kahalagahan ng breastfeeding at benepisyo po nito para sa kalusugan ng sanggol at ng ina. At para bigyan linaw po ang mga paniniwala patungkol dyan at magbahagi ng dagdag kaalaman patungkol sa breastfeeding, makakapalayan po natin ang pediatrician at lactation consultant na si Dr. Teresa Maria Ribaño. Magandang umaga po, Doc. Good morning. Magandang umaga po. Good morning, Good Dr. morning. Ribaño. And welcome back to Rise and Shine Pilipinas. Alright, since nabanggit na po natin na mahalaga po ang breastfeeding, doon tayo, Doc, sa mga benepisyo. Ano po ba yung pangunahing benefits ng breastfeeding para po muna doon sa sanggol? Para sa baby, para sa sanggol, ang isang pinakamalaking benepisyo na maibibigay ng pagpapasuso ay ang optimal o tamang nutrisyon para sa edad niya. So, habang lumalaki ang isang sanggol, nagbabago ang dami ng nutrisyon, macro at micronutrients sa gatas na walang kailangan i-adjust. Magbabago siya ayon doon sa edad ng isang sanggol. Walang masyadong mataas, walang masyadong mababa. At hindi malaki ang ipinagbabago nito kahit na relatively malnourished ang isang ina. So kung ano man yung nutrisyon na nakukuha ng isang ina, na ibibigay ito sa mga sanggol, kung kaya ang mga sanggol pa rin at the end of the day ang nakakakuha ng bulk ng nutrisyon ng isang ina. Bukod doon, napipigilan nito ang mga sakit tulad ng pagsusuka, pagtatae, ang bronchitis at saka ang pulmonya. Alright, Doktora, totoo po ba na mas mataas ang resistensya ng mga batang exclusively breastfeed? At bakit po ganon? Ito'y totoo, base sa mga datos na dumarating, sa mga pag-aaral na nagawa na. Isang teorya, dahil hindi pa natin completely na-explain kung ano ba ang mechanics nito. Pero isa sa mga teorya ay sa dami ng immunoglobulins or antibodies na naipapasa ng isang ina mula sa kanyang katawan papunta sa kanyang sanggol na dumadaan through the breast milk. Ito ay especially true, especially sa unang 7 hanggang 10 araw, 14 na araw pa nga sa mga preterm na mga sanggol. Kasi ito yung unang 14 na araw na ang gatas ng ina ay mas marami pa rin ang colostrum. Ang colostrum, yung unang-unang gatas na lumalabas na medyo mas makapal, mas madilaw, at saka punong-puno ng mga nutrition, pero ito rin yung punong-puno ng mga antibodies. Alright, well clearly ang daming benepisyo para sa sanggol. Yun naman pong benepisyo po para po doon sa ina. Ano po ang mga benefits po ng breastfeeding po, ma'am? Acutely o dun sa unang mga araw ng pagkapanganak, ang isa sa mga pinakamalaking benepisyo nito ay napipigilan nila ang pagdugo ng isang ina pagkatapos na siya ay manganak. Pagkatapos manganak ng isang babae, kalimitan ay may konting pagdudugo pa na nangyayari dahil sa maga pa yung kanyang bahay bata. Isa sa mga ginagawa ng pagpapasuso ay nagre-release siya ng chemical sa katawan, mga hormones, na siyang magpapabalik sa bahay bata sa kanyang original na forma, at sa paggawa nito, lumiliit yung mga daluyan ng dugo at bumababa ang risk sa pagdudugo. Importante ito kasi globally, isa sa pinaka mataas na kadahilanan kung bakit namamatay ang isang bagong panganak na ina ay ang pagdudugo pagkatapos niyang manganak. In the long term, isa sa mga benepisyo nito ay ang pagpigil o pagbaba ng risk para sa breast cancer. Dito sa Pilipinas, isa sa pinakamalaking dahilan
kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang babae ay ang breast cancer. I think as of 2022 or 2023 data, siya na yung number 1 na cancer sa mga kababaihan dito sa Pilipinas. So, naibababa ng pagpapasuso by as much as 22%, 18 to 22% ang risk sa breast cancer. And by extension, ang ovarian cancer at saka uterine cancer ay napipigilan din. Okay, Doktora, pag-usapan muli natin itong breastfeeding na benepisyo sa mga sanggol. Gaano po kahalaga itong folic acid na nakukuha sa breastfeeding? Okay. Ang folic acid ay isang importante na micronutrient. Micronutrient nga ho siya, hindi siya macronutrient. Isa siyang forma ng vitamina na ang ginagawa ay tinutulungan niya ang mga babaeng buntis para makasiguro na maganda ang pagporma ng nervous system o yung utak at ang mga ugat-ugat na nanggagaling sa utak para tama ang kanyang pagporma na walang magiging deficiency, walang deficit. Sa paglabas ng isang sanggol, yung folic acid ang tutulong para gumawa ng pulang dugo in particular. Pumupunta siya sa bone marrow, ninonourish niya yung bone marrow para makagawa ng healthy at maganda na pulang dugo. So, importante ito kasi nakakatulong ito para maiwasan natin ang anemia sa sanggol at sa ina. Panghuli na lamang po, Dr. Aribanyo, ano po yung mga maling paniniwala tungkol sa breastfeeding na gusto po sana na itama? At ano po yung kahalagahan na rin po ng pag-unita po natin ng National Breastfeeding Awareness Month ngayong pong buwan? Ang number 1 na pinakamalaking myth na gusto kong once and for all sana mawala na is that sa unang mga araw walang gatas ang isang ina. Sa unang mga araw na pagpapasuso, konti ang lumalabas at ito ay yung tinatawag na colostrum. Kaya siya makapal kasi concentrated yung nutrients ng gatas doon sa maliit na portion na yon ng colostrum. Pag sinabi ko maliit, siguro pinag-uusapan natin 3 hanggang 5 ml, isang kutsarita, na yun lang naman ang capacity ng isang sanggol. Umiiyak ang isang sanggol hindi dahil sa gutom siya palagi. Kailangan ma-check na mabuti, baka basa naman yung diaper o di kaya nangangailangan lang ng hakab, nangangailangan lang na mailagay ang isang sanggol doon sa balat, doon sa dibdib ng isang ina. Ang breastfeeding month ay napaka-importante dahil binibigyan niya ng tamang spotlight, ng tamang oras na makilala at maka-increase pa ng kaalaman, makapagpataas ng kaalaman ang lahat ng tao, lahat ng Pilipino sa pagpapasuso. Ang importansya nito. Alam mo, in the medical sense, hindi ganun kalaki ang nagiging priority sa pagpapasuso. Pero ang daming benepisyo nito na preventative at with Universal Health Bill and the Universal Health Act coming in, kailangan isa-isip natin ano ba yung mga paraan na mape-prevent natin ng mga sakit rather than pag-treat sa mga sakit. Ang pagpapasuso, hindi lang siya nutrisyon, pero nakakapigil siya ng mga sakit. Okay. So magandang paraan to para magpalaki tayo ng mga mas healthy na mga citizens ng Pilipinas. Ayan. So, tama si Doktora, no, Dayan? breastfeeding, Dahil ako man, na-experience ko yan, meron akong 8 months old na baby. At all the way, breastfeeding. Alam ko yung kahalagahan ng folic acid, yung importansya nito, panlaban nito sa mga future illnesses. Nakakatuwa na involve ang mga ama ng tahanan sa ganitong usapin. Well, Dr. Aribanyo, maraming salamat po sa inyong oras at sa pakipagkwentuhan po sa amin ngayong umaga sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa breastfeeding. Thank you very much, Doc. maraming salamat po. Manatili po kayo nakatutok mga ka-RSP dahil usapang aksyon laban sa kahirapan na po sa pagbabalik ng pambansang morning show ng Vine. Ito ang Rise and Shine Pilipinas!